So ayun guys, muli po magandang umaga po sa inyong lahat, lalong-lalo na dyan sa atin sa Pilipinas. So eto po ang inyong payong Consimags ay muli pong namumulot ng basura at medyo naglalakad po tayo sa nga bang street to? I think Canmore Trail. So dito po naman ako maghahanap ng bote, no? So eto nga po, since medyo wala po akong ginagawa at ito po ang aking pinagkakaabalahan ay ang mamulot ng recycled bottle, no? So dito po ay malinis naman po dito sa Canada, but sabi nga natin may mga tao din talaga na minsan hindi po talaga nila maiwasan na magtapon ng basura. Ano, katulad po nito, so nadaanan ko na. Ayan po. So ito ay honey red. Yan. So ito po. Actually ito po ay ang pang 5 ko na bote na nakuha, no? So ito na po yung una. Ayan. So ganito po yan, napaka-importante na manguha po tayo ng recycled bottle. Kasi sayang din naman, talagang pinagkakaperahan dito ang pagkuha ng pamumulot ng recycled bottle, no? Napakalaki ng presyo. Sabagay, kung i-confirm mo naman din sa Pilipinas, yun nga lang, talagang mas malaki ang presyo ng bilihan ng recycled bottle dito compare natin sa Pilipinas. Sa Pilipinas nga, ilang kilo kasi sa Pilipinas ang pagbili ng recycled bottle, no? Pero dito sa Canada, per piece, per piraso. So ang isang piraso ay nagkakahalaga ng at least 10 centavos. So kung maka 10 piraso ka, so meron ka ng $1. I-convert mo siya sa Philippine money, at kung katulad ngayon December, ang palitan po ng ating dollar compared to peso is parang 42.01. So ganun po kalaki yung presyo. Kaya ito po, tiyaga-tiyaga. Okay lang na mamulot muna ako ng basura kasi ito naman legal naman dito sa Canada, no? So sabi ko nga dun sa huling in-upload ko na video na mas proud pa nga yung mga Canadian kung ikaw ay mamumulot ng basura. So ito pa ulit guys. So here, 10 cents. So meron na akong 6. So 60 centavos na to. So malapit na siyang mag $1, no? So thankful ako sa isang araw. Halimbawa, makakuha ako ng at least 15 pieces, 10 pieces, 5 pieces. Napaka importante na sa akin noon, no? Kasi nga pag naipon ko siya, kasi nung last na nagbenta ako, yung isang plastic bag na pambasura. So nagpresyo siya ng 25 Canadian dollar. So ang presyo nun, so kayo na lang mag-convert, times nyo halimbawa sa pinakamababang palitan na $40, 40 pesos per Canadian dollar, no? So ganun ang presyo. Kaya kahit medyo malayo na yung nilalakad ko or nalalakad ko, so go pa rin, push pa rin na makakuha ng mga recycled bottle. Guys, ito nga pala yung sinasabi ko na Twin Lakes. So nung last, ito, at andun yung isa. Ayan. So medyo nagyayelo na siya, kaya hindi na siya pwedeng puntahan ulit. Hindi siya pwedeng puntahan gawa ng hindi pa sure kung ganon talaga katigas yung tubig. So once na, I think kapag ka na-verified na ng environmentalist dito na pwede yun, so minsan pwedeng maglaro ng
ice skating. So yan. So binibigyan nila ng permit kapag ka pwede na. Pero so far, di pa rin siya ganun talagang katindi yung snow dito sa Calgary. Kaya medyo limited pa rin at talagang restricted pa rin siya para puntahan ng tao. Kasi nga, once na tumapa ka doon at lumubog ka, so may tendency, higupin ka pa ilalim, then, ayun na, mamamatay ka na. Kasi nga, sobrang lamig, bubusan ka ng oxygen sa ilalim, yun yung magiging cause ng iyong kamatayan. So that's all for today, mga kapanood dyan. Maraming salamat po muli. And sabi nga natin, iwan ako ng katagang go lang, push lang, tiyaga lang, laban lang sa buhay. Thank you!